Po sa inyong lahat. Salamat po at makakapagpasalamat ulit. Nais ko lang pong magpasalamat yung nitong nakaraang mga linggo ay yung talata sa Ecclesiastes na sabi, it's better to go to the house of mourning than to the house of mirth. Kasi po this past few weeks po ay halos lagi kaming napapa-encounter po sa mga funeral. Last week po ay ninong ko sa kasal at father ni Sister Christina. Yun po yung napuntahan po natin ng mga funeral service. This week naman po ay may patay na naman kaming napuntahan. Talaga akong ang akin po dong reflection talaga, ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil una ay ligtas. Yun talaga, very important yung ikaw ay save. Yung pagka ako po nandiyan, sabi ko, napakapalad ko at ako'y naligtas. Dahil kung hindi, basta ka lang din niya patay. Walang kapag-apag-asa. Kaya po yung ipagpapasalamat ko, and then ipagpapasalamat ko po yung opportunity na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Tulad na lang po ng isang gabi na may namatay po diyang bata sa Taysan. Siya po ay estudyante din na natuturoan po natin sa Bilogo ng iba sa amin. Nag-birthday ng 18, namatay nung 19. Napakabilis ng pangyayari. Opo, yung pong bata niya, kakwentuhan ko po yun na kamamatay lang ng ama, siguro mga 3 years ago. And then siya naman ang namatay. So uli lang lubos na yung kanyang, yung ina, wala ng anak. Wala na siyang kapisan sa bahay. Pero ako po nagpapasalamat nung gabing yun. Wala mang kabuhing balak ni na Brother Andrew na mag-Bible study doon. Ang naisang po namin ay dumalaw. At kami nga po ay tayo po engaged sa Bilogo National High School sa pagtuturo. Alam niyo yung, nung kinausap po yung magulang kung pwede po bang may pag-pray natin kayo? Ay di pumayag po yung magulang. Ang ginawa ko naman po, hindi na ako nag-pray lang. Nangaral na ho kami doon sa lugar na yon at salamat po sa Panginoon dahil kaya nakakatuwa yung mga pagkakataong ganun. Masarap po doon magturo ng salita ng Panginoon. Kasi totoong-totoo yung nangyayari. Amen. Yung mukha ng bata talaga, deformed. Aking sinili po siya dahil ako po yung nagpapasalamat din dahil tingin po, kinakausap ko yung magulang, kako talaga ang Diyos ay magaling. Merong tao na kahit unbeliever, ang lawak ng kanyang pangunawa. Dahil tinanong kayo, kumusta po kayo at yung nabangga? Ano yung imig sa akin ng magulang? Ang anak ko ang bumangga. Sila ang may kasalanan. Hindi ako para paproblemahin ko pa yung iba dahil sa kasalanan ng aking anak. Katindi ka ako ninyo dahil kayo na namatayan. Ibig sabihin, kahit di ko po minsan mali naman nga, may mga magulang na miski sila ang mali ang anak, i-insist yung kanila. Kako talaga may mga tao po na yung sa ganung mga aspeto, ako kasi magulang na rin eh. Hanggang titingnan ko, paano to titimbangin ng isang parents ang ganitong mga tagpo. Ay ako'y tahimik, kagaling ng yung disposition niya. Sabi, ayaw ko na dumami ang kagalit ko. Tatanggapin ko kung anong nangyari. May kasalanan ng aking anak kasi nag-drive sila nang sila may inom at mabilis. Kako ba? Sa iba-iba ay talaga ko nini, hanggat may katwiran. Ipaglalaban kahit hindi na makatwiran. Kaya ako po yung nagpapasalamat. Merong ganong mga angle ng buhay na minsan ay tuturo, ang donkey ay nagsasalita. Yun yung mga hindi mo akalain na ang unbelievers, ang meron pang ganong kalalawak na mga pananaw sa buhay. Kaya yun po siya pagpapasalamat ko. And then sa siko po, nung naalala ko lang po na hindi ko rin na ipapagpasalamat, nung sa ninong ko naman po sa kasal na cardiac arrest, after po ng preaching ay may lumapit po at hinahanap. Sabi, sino yung nagsalita kanina? Nasa sino yung nagsalita kanina? Ay lasing ho. Ako yung dyan kinakabahan pagkalasing na mag-a-approach sa ganyan. Nakakatuwa naman po at siya po ay tatay 70 ano na siya? 78 or nasa range po ng ganyan na. Ilan taon na nga ba kayo? Parang nasa 78 years old. At sabi, lahat utoy ng iyong pinagsasabi kanina ay ako ang pinatatamaan. Oo. At tamang-tama sa akin lahat ng iyong sinasabi. Kasi po yung binaybay ko yung 10 Commandments na kasalanan. Sabi,
akala ng mga taga rito ako'y mabait na tao. Pero sa Maynila, ako'y napakasamang tao. Ako na ang pinakamasama dito sa Seiko. Man. At ako po yung nagpapasalamat dahil akala ko ako'y, alam nyo, yung si Pastor Ho kasi ito yung may encounter na hahampas siya ng bote sa isang funeral dyan po sa San Marcelino. Patay na naman po yung gumawa. Ay, naku po. Kaya nagpapasalamat po tayo na nakakatuwa po at willing po yung tatay na magpabalik sa Bible study. Tapos nung kami po yung umalis, nasa barikan po siya. Yung pala yung mga pilyo dyan sa Seiko, yung mga alay daw ang apelido. At sabi, pinayak nyo daw, brother, ring si tatay eh. Dahil nakikinig nga po siya. Sabi, kaya siguro ako'y binubuhay pa ng Diyos, ay sabi, para ako'y mag-ayos na ng aking buhay. Wow. So, kaya po yung sa mga ganyan, naalala ko lang, ang daming mga patay na nadadaanan, nakakatuwa po yung opportunity na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. At din po sa karsada kami, pagka misay samahan nyo dyan, kami nila Androy na tambay dyan at nagpipreach po dyan. Kita niyo po yung kainan dyan ni Owen dyan sa taas. Di ko po yung nakalagay dyan pedching. Yung pedching. Yun kaya pedching. Preaching ho yun. Ibig sabihin nun. Yun pedching. Kaya dito tayo lagi preaching. So, yun po yung nakakatuwa din kasi mahirap po ang mag-preach sa ganong sitwasyon. Hindi nyo alam kung sino yung kausap. Pero, masarap magsalita kasi hindi mo alam kung sino yung kausap. At the same time, nakakatuwa kasi may nakikinig din. Ako po ay may GC na may kasama ko kong sabadista. Ay tuwing tayo ay ako'y umimik ng tungkol sa sabadista. Yung nga pala may tubigan doon sa sabadista. Nagpadala ako sa GC namin na naroon siya. Abay, tagalay ko tagalay. Kakaiba ka, ito yung isang araw mamigay na ng ng tubig. Okay. So, yun po yung pagpapasalamat ko. Yung pong mga sa school. Kaya di po, kayo po ay talagang sumama sa school. Yung binabanggit ni Sir Jake, nakakawindang po yun. Totoo po yan. Ngayon po ay, ang tingin ko ay intentional na pinahuhuna ang emosyon ng mga tao. Intentional yan. Hindi yan parang aksidente lang. Yan ay parang, experiment yan. Pinahuhuna ang emosyon. Ay kaya po kailangan po namin kayo sa school. Ang dami pong school na bakante, kulang po ang tagapagturo. So kung kayo po ay available, magsabi lang po kayo. Hindi man po kailangan maghapon namin ngayon kasama. Halimbawa lang, 1 oras lang po malimit yan or 40 minutes. So 40 minutes lang po yan. Ang outline naman po yung nadidiyan na, tayo po yung may sinusubaybayan. Kaya hindi po mahirap magturo. Opo, kayo po ay magsabi lamang sa mga, lalo po sa Central, sa Bilogo National High School, pinagbayan niya, kaya yata naman ni Eric ang pinagbayan ng mag-isa Kakaunti. Doon sa mga school pong nagbubukas ang sabay-sabay. Minsan po binubuksan po ng school ngayon. Lahat ng section ay bukas. Ang tinatanong ay kami na magtuturo. So, napakahalaga po. Tulad ng batang yung namatay, sino magsasabing birthday then that day na ang sunod niya. At yung ganong kabata, nag-iisip na ng ganong mga bagay. So, yun po ay napakahalaga. So, yun po ay challenge din po sa inyo. At pasasalamat ko din po na salamat sa mga opportunity na makapangaral sa buhay man o sa house of mourning or sa house of mirth na tinatawag. Thank you po sa Panginoon. Amen.